Matapos makaranas ng mild stroke nitong nakaraang June 11, Arnold Clabio muling nagbigay ng update sa kasalukuyan niyang kalagayan. Matatandaan na nitong nakaraan nang ibinalita mismo ni Arnold Clabio na dumanas siya ng stroke habang bumibiyahe, sakay ng kanyang sasakyan, na idala ni Egan ang sarili sa pinakamalapit na ospital at kalaunay inilipat sa St. Luke's Medical Center. Kwento niya dumanas siya ng hemorrhagic stroke, sanhi ng mataas na blood pressure at blood sugar sa katawan, nagkaroon rin ng kaunting pagdurugo sa kanyang utak, mabuti na lamang daw at naagapan agad ito ng mga doktor. Ngayong araw ay muling nagbahagi si Egan sa dinanas niyang pagsubok na ito sa kanyang buhay. Pagpapatuloy ng kanyang kwento, anya, tuloy natin ang kwento, dahil pasok pa ako sa 6 hours na critical period, matapos ang aking hemorrhagic stroke. Agad akong inasikaso ng brain attack team sa ER ng St. Luke's Medical Center. Pagkatapos ay inakyat na ako sa acute stroke unit, doon ay mahigpit na babantayan ang aking blood pressure at blood sugar. Sa loob ng 3 araw, regular ang pag-ikot ng neurologist, cardiologist, at maging rehab doctor, para i-check ang aking kondisyon, kung lumalala o nag-improve ba, malalaman din kung kailangan ba akong dumaan sa surgical operation. Pero dahil hindi naman tumabingi ang aking mukha o nabubulol ang aking pagsasalita, di ko na kailangan na maoperahan. Base sa kanilang paliwanag, his light bleeding is in the thalamus area, left side, which is responsible for sensation and some muscle control. That's why his right legs and arms had numbness and until now feels weak. It's systemic and warning sign the bleeding is in the small vessels, which is good. If the brain is a tree in the forest, the bleeding happened in the grass area, meaning manageable. Good news, I am out of danger, sabi nga ni Doc, no more worries. The worst is over, you're a lucky man. Ang kailangang gawin na lang ay mapababa pa ang aking BP at sugar level. Day 2 nang una akong makaupo, pero sandali lang dahil hilo pa ako. Mahaba pa ang laban na ito. Ang laking pagbabago sa buhay ko habang nasa acute stroke unit. Bawal pa akong tumayo kaya kailangan ko na mag-adult diaper. Di ako komportable kaya inabot pa ng 3 araw bago ako nakapupo. Para rin akong sanggol na nililinisan at hinihilamusan araw-araw para maging presko ang pakiramdam. At may bago pala akong kaibigan, si Insulin, abangan ang pag-graduate ko sa acute stroke unit at simula ng aking therapy at rehabilitation. At sana ang aking kwento ay makapagligtas ng maraming buhay. This is the message we have heard from him and declare to you, God is light, in him there is no darkness at all. May pahabol pang post si Egan, anya, when life gets hard, just remember that nothing lasts forever. You've been happy before and you'll be happy again. It might not be today, but one day you are going to be okay. Happy Father's Day to you, O God. Thank you, Lord, for the gift of miracle. Thank you for this new lease of life. To God be the glory. Mama Mary, thank you for not leaving me. Pagtatapos ni Arnold Clabio, agad naman bumuhos ng mensahe para sa agaran niyang paggaling mula sa kanyang mga followers at kaibigan sa industriya.